pwede na tayong umalis. Patingin nga ako. Hindi ka ba nagsasawa sa akin? Hindi. Palagi ako may nakikitang kakaiba sa'yo. Ang akala ko kabisado mo na ako dahil palagi mo akong nakikita. Oo nga pala. Meron akong naalala bigla na sasabihin sa'yo tungkol sa pagpunta sa akin ng pianista. Ano yan? Nanatili ako ng medyo matagal doon dahil sabi ni Valeria pupunta si Paloma at hinintay ko para makilala ko siya. Tiningnan mo ba siya? Oo. O pagkatapos? Hindi ka panipaniwala na kamukha siya ni Rosalinda. Ang sabi ni Fedra, hindi. Siguro. Baka ayaw niya lang aminin ng totoo dahil nag-aalala siya ng gusto dahil doon. Dahil kay Fernando Jose. At tama siya. Totoo ngang nababaliw si Fernando Jose kay Paloma. Iniisip niyang mahal niya na ito. Kilala mo ba si Rosalinda? Yung babaeng sinasabi niyang kamukha ko. Sino yan? Yung namatay na asawa ni Fernando Jose. Palusot niya lang yon para magawa ka niyang makita dahil may gusto siya sa'yo. Ano? Umalis na tayo. Hindi tayo pwede magsayang ng oras. Hinahabol ni Fernando Jose ang isang alaala. Hinahanap niya ang babae na minahal niya. Pero patay na yun. Maaaring kamukha niya pero iba sa kanya. Pagkatao niya ang tinutukoy ko. Ang ugali niya. Yun ang isa sa nagustuhan ni Fernando Jose kay Rosalinda. Natutuwa akong malaman na ganun siya dahil sa sobrang pagmamahal niya sa anak natin. Pero gusto ko lang linawin, Soledad. Patay na ang anak natin at patay na siya. Kailangan natin tanggapin yon. Hindi naman tama na mag-isip pa tayo ng iba pa, tulad ng takot ni Valeria o yung iniisip ni Fernando Jose. Ayokong maging katulad ka din nila. Nakakalungkot ang realidad. Pero yun ang katotohanan. Oo, Alfredo. Ayokong magdusa ulit si Fernando Jose dahil sa pagkalito. Totoo na hindi ko gusto si Fedra, pero naging mabait naman siya sa kanya at dun sa bata. Mas maganda kung magpapakasal sila at magkaroon ng tahimik na buhay. Naisip ko rin ang bagay na yan. Yung isa panaginip lang. Isang panilin lang. Hindi niya pwedeng ipalit si Paloma kay Rosalinda dahil lang magkamukhang magkamukha sila. Dito ka lang kay Paloma. Meron lang akong gagawin. Walang problema. Saan mo tayo gustong magkita? Pwede kahit sa ang coffee shop na malapit sa bahay mo. O sige. Alam mo kung saan ang Milan Coffee Shop? Oo, alam ko yun. Magkita tayo ron. After 30 minutes. At pagkatapos, nung malapit na siyang umalis, binigyan ko siya ng isang puting rosas bilang souvenir. Pero Lolo, bakit po kayo umiiyak? Huwag mo na lang ako pansinin, Becky. Siguro dahil nalulungkot lang talaga ako kaya naiiyak ako para sa isang kaibigang wala na. Mahigit 1 taon na nang iwan niya tayo. At lahat tayo nakamove on na sa kanya. Oo, alam ko, Becky, alam ko yun. Pero nung makita ko ang babaeng yun, bigla na lang ako nagulat. Nakala ko nandito si Rosalinda. Bigla ko naramdaman na nandito siya para ayusin ang mga bulaklak para sa restaurant. Parang wala nangyari sa kanya tapos parang bigla na lang huminto ang oras nun. Ang sabi niya, pakiramdam niya nakapunta na daw siya dati sa lugar na to. Sa nakaraang buhay niya o sa isang panaginip. Grabe, Lolo. Parang gusto ko tuloy siyang makita. Pag magdadala kayo sa kanya, gusto ko pong sumama, Lolo. O sige. Sana pala
Hindi na ako umalis dito kung alam kong babalik ako. Isang tea, please. Sige po, senyor. Sandali lang. Okay. Ano yung gusto mong sabihin sa akin? Tigilan mo na ang panggugulo kay Paloma. Bakit mo sinasabi yan? Dahil alam ko na ginugulo mo siya. Hindi yan totoo. Hindi totoo na ginugulo mo siya pero nagpapadala ka ng mga bulaklak. Pinupuntahan mo siya sa bahay. Anong hindi totoo doon? Sinabi niya sa'yo? Hindi na kailangan. Alam ko na. Kung ganon, ibig sabihin ba kinokontrol mo ang isip niya? Ako ang kumokontrol sa lahat ng bagay pagdating kay Paloma. Tinanong ko si Paloma kung ano ka sa kanya at sabi niya sa akin wala. Sinabi ko nang inaasahan ko na yun sa kanya. Alex Dorantes, kahit ano pang gusto mong mangyari, wala akong pakialam. Malaya siyang babae at wala kang karapatan para pigilan ako sa gusto kong gawin. Nagkakamali ka. Meron akong karapatan. Sa akin ang lahat ng karapatan. Marami kang bagay na hindi alam at hindi ko na ipapaliwanag. Pero hindi ko na ito uulitin. Pagmamay-ari ko ang buhay ni Paloma. At hindi ako papayag sa mga binabalak mong gawin sa kanya o kung ano pa man, maliwanag. Kung ganun, pumunta siya. Tama. Pareho ba ang naging impresyon niyo sa kanya? Nandito kasi si Alfredo, hindi ako masyadong makapagsalita. Ano ang pinag-usapan niyo? Wala masyado. Tinanong ko kung meron siyang anak. At anong sabi niya sa inyo? Wala daw. Wala siyang anak at wala rin siyang asawa. May ambisyon daw siya. Iaalay daw niya lahat sa karera niya. Sobrang kamukha niya talaga si Rosalinda. Gumaan ba ang pakiramdam niyo pagkatapos? Alam kong imposible na siya si Rosalinda. Dahil matagal na siyang patay. Nakalibing na ang mga labi niya. Pero meron akong bagay na hindi talaga maintindihan. Bakit ba pinasok ng Diyos ang babaeng yon sa buhay ko? Bakit pareho sila ng boses magkapareho ng mukha? Tinatanong ko nga kung isa ba tong kaparusahan sa akin. Kung kailangan kong pagbayaran ang ginawa ko. Dahil nabaliw si Rosalinda ng dahil sa akin. Gusto ng Diyos na matulad ako sa kanya. Sa tingin mo, pagmamayari mo ang buhay ni Paloma dahil tinulungan mo siya? Hindi ko lang siya basta tinulungan. Akong humubog sa kanya. At ang nararamdaman niya, kasama rin ba? Ako din ang may-ari ng nararamdaman niya. Sa akin siya. Lahat ng pagdududa niya, mga gusto niya, kasiyahan, kalungkutan at kinatatakutan niya. Pagmamahal? Hindi niya alam yun. Pero ako ang kailangan niya. At pagmamahal yun. Ibang-ibang pagkakaunawa ko pagdating sa kung ano ang pag-ibig. Hindi ako interesado. Ayoko marinig yun. Hindi ako eksperto dyan. Kung marami kang naging babae, hindi mo alam kung ano ang pag-ibig. Ako? Isang babae lang ang minahal ko. Hindi ako nangolekta ng babae. Isa akong lalaki na nagmahal ng buong buo at isang beses lang sa buhay ko. Ang gusto ko lang, tigilan mo ang panggugulo kay Paloma. Inuutosan mo ako? Oo. May karapatan akong gawin yun.